Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Aklat ng Mga Awit, Kabanatang 8. Babasahin lamang po natin ang verse 1, talatang 1. O Lord, our Lord, how majestic is your name in all the earth. You have set your glory above the heavens. Tunay na dahil ang Diyos na nagligtas sa atin ay Diyos ng buong sangkatauhan, ng buong sangnilikha, ng buong sangkalawakan po, sangkalawakan na walang hanggan. Tayo rin ay hindi mauubusan ng dahilan upang ang Panginoon sa kanyang pagiging Diyos ay ating hangaan at parangalan. At kung kanino tayo sa tuwina ay mamamangha. At dahil ang Diyos ay perpekto at walang kapintasan sa lahat ng kanyang mga katangian at pag-iiral bilang Diyos, tayo rin ay hindi maiiwasang sumamba at magpuri sa Kanya. Sa Kanya na sa atin ay nagmahal at kumakalinga sa tuwina. At kung ang Diyos man ay gumagawa sa ating buhay para sa kapakinabangan ng ating kaluluwa sa isang banda, ito ay upang sa katapus-tapusan, ultimately, siya ay ating maluwalhati magpakailanman. Ngayong umaga muli po nating gamitin ang mga susunod na mga sandali upang siya ay ating parangalan. Mag-alay po tayo ng mga awitin, ng ating mga kaloob, at ating ito ng ating mga isipan, pangunawa, at ang ating emosyon o damdamin tungo sa pagkilala ng higit pa sa Diyos. Ayon sa kanyang mga kapahayagan sa atin, sa kanyang mga salita. Hiniling ko po ang pagtindig natin at tayo po'y mananalangin. Aming dakilang Diyos na nakaluklok sa inyong trono ng pagkadiyos, tunay na karapat dapat po kayong parangalan ng walang humpay. Wala pong katulad ang inyong kabutihan, gayon din ang inyong katwiran at kabanalan. Kung papaanong ang inyo pong mga paggawa at pagkilos ay wala ring kapintasan. Salamat po sa patuloy ninyong pagpapahayag ng inyong pagiging Diyos sa amin. At sa paglipas ng panahon ay higit pang umunlad at tumingkad ang aming pagkakilala at pagkaunawa kung sino kayo at makatugon kami ng nararapat sa inyong pagka-Diyos at pagiging Diyos. Nawa po patnubayan kami ng inyong banal na Espiritu upang magamit ang mga buhay namin na inyong inilaan para sa inyong mga layunin sa lupa, upang ang bawat hakbang at paggawa namin kung saan ninyo kami tinalaga ay tunay na maging kasangkapan ng inyong kaluwalhatian. Tulungan po kaming maitanghal kayo sa anumang bagay at sa anumang paraan sa aming buhay ayon sa inyong kalooban bilang aming Panginoon at tagapagligtas. Dahil sa aming Panginoong Hesus, Amen at Amen.
Sama-sama po nating awitan at parangalan ng ating dakilang Diyos ngayong umaga. Lord of all creation, of water, earth, and sky, the heavens are your tabernacle. Glory to the Lord on high. God of wonders beyond our galaxy. You are holy, holy. The universe declares your majesty. You are holy, holy. Lord of heaven and earth. Lord of heaven and earth. Early in the morning, I will celebrate the light. And when I stumble in the darkness, I will call your name by night. God of wonders beyond our galaxy. You are holy, holy. The universe declares your majesty. You are holy, holy, Lord of heaven and earth. Lord of heaven and earth. Hallelujah to the Lord of heaven and earth. Hallelujah to the Lord of heaven and earth. Hallelujah to the Lord of heaven and earth. God of wonders beyond our galaxy. You are holy, holy. Precious Lord, reveal your heart to me. Father, holy, holy. The universe declares your majesty. You are holy, 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 holy. Hallelujah to the Lord of heaven and earth. Hallelujah to the Lord of heaven and earth.
kingdoms, all dominions, bow before Him, praise the name of the Lord. Let us holy, let us worthy now and forevermore. With adoration, He is high above the nations. Who is like the Lord our God? Who is like the Lord our God? Our Lord Jesus, our weakness, to redeem us, praise the name of the Lord. In His kindness, He will keep us now and forevermore. With adoration, He is high above the nations. Who is like the Lord our God? Raise us from the ashes. He has turned the grave to gladness. Who is like the Lord our God? Who is like the Lord our God? High and holy, meek and lowly, there is no one like you, our Messiah, here beside us. There is no one like you, high and holy, meek and lowly. There is no one like you, our Messiah, here beside us. There is no one like you, God with adoration. He is high above the nations. Who is like the Lord our God? Raises from the ashes, He has turned their grief to gladness. Who is like the Lord our God? Who is like the Lord our God? There is no one like our God. There is no one like our God. Kunin na po natin ang ating mga Biblia. Buksan po natin ating mga Biblia sa 2 Chronicles chapter 26 verse 16 to 23. Verse 16. But when he was strong, he grew proud to his destruction. For he was unfaithful to the Lord his God, and entered the temple of the Lord to burn incense on the altar of incense. But Azariah the priest went in after him, with 80 priests of the Lord who were men of valor. And they withstood King Uzziah and said to him, It is not for you, Uzziah, to burn incense to the Lord, but for the priests, the sons of Aaron, who are consecrated to burn incense. Go out of the sanctuary, for you have done wrong, and it will bring you no honor from the Lord God. Then Uzziah was angry. Now
he had a censer in his hand to burn incense. And when he became angry with the priest, leprosy broke out on his forehead in the presence of the priest, in the house of the Lord by the altar of incense. And Azariah the chief priest and all the priests looked at him, and behold, he was leprous in his forehead. And they rushed him out quickly, and he himself hurried to go out, because the Lord had struck him. And King Uzziah was a leper to the day of his death, and being a leper lived in a separate house, for he was excluded from the house of the Lord. And Jotham his son was over the king's household, governing the people of the land. Now the rest of the acts of Uzziah, from first to last, Isaiah the prophet, the son of Amos, wrote. And Uzziah slept with his fathers, and they buried him with his fathers in the burial field that belonged to the kings. For they said, he is a leper, and Jotham his son reigned in his place. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Awitin naman po natin, Jesus Saves. We have heard the joyful sound. Jesus saves, Jesus saves. Tell the message all around. Jesus saves, Jesus saves. Bear the news to every land. Climb the steeps and cross the waves. Onward leads our Lord's command. Jesus saves, Jesus saves. What if on the rolling tide? Jesus saves, Jesus saves. Tell the sinners far and wide. Jesus saves, Jesus saves. Sing ye islands of the sea. Echo back the ocean waves. Birds shall give the jubilee. Jesus saves, Jesus saves. Sing above the battle strife. Jesus saves, Jesus saves. By his death and endless life, Jesus saves, Jesus saves. Sing it softly through the gloom. When the heart for mercy craves, sing in triumph o'er the tomb. Jesus saves, Jesus saves. Give the winds a mighty voice. Jesus saves, Jesus saves. Let the nations now rejoice. Jesus saves, Jesus saves. Shout salvation full and free to every strand that ocean laves. These are song of victory. Jesus saves, Jesus saves. Nalagin po tayo. Tuto nga o aming Diyos, kayo ay nagliligtas at kayo lamang makakagawa nito. A simple presentation ng inyong mabuting balita o isang mas malalim na intelektual na pagpapakita ng inyong mabuting balita sa mga nakikinig. Maikling pangangaral o mahabang pangangaral ng inyong mabuting balita. Ang kaligtasan ay nagmumula pa rin sa inyo. Ang pagtawag ng inyong mga hinirang ay ayon pa rin sa inyong kalooban. Kaya aming Diyos, amin pong nilalapit ang pagbabahagi po namin ng inyong mabuting balita. Amin pong nilalapit ang Children Bible Study na ipinagkakalob niyo po sa amin na pagsisimulan po mamaya sa Andangin Barakbak Elementary School.
102 o 102 ang inaasahan po naming mag-aaral at posibleng madagdagan. Hiling namin o aming Diyos ang pag-iingat niyo po sa aming mga guro, sa aming pong pagtungo sa lugar na yon. Gayon din sa mga pagtuturo, hiling namin na gabayan niyo po ang mga tagapagturo. Bigyan sila ng talino, bigyan sila ng katapangan, bigyan sila ng katatagan, bigyan din sila ng pagpapasensya. Kayo rin ang tumulong sa bawat isa na makakarinig ng inyong mabuting balita. Kausapin po ang mga bata, buksan ang kanilang puso't kaisipan, na sa bawat pagbabahagi po ng inyong mga katotohanan, matawag po sila para sa inyong kaligtasan. O dili kaya, warming Diyos, ang panahong ito ay maging panahon ng pagtatanim ng inyong mga katotohanan at matawag sila sa inyong takdang araw. Hiling namin, warming Diyos, ang kaligtasan para sa kanila. Kayo rin ang kumilos sa mga guro na mag-observe. Nawa din, kumilos kayo sa kanilang mga buhay. Kaligtasan din ay kanilang matamasa. Dalangin at hiling po namin ang lahat ng ito sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Sa ating pong pagtunghay ng salita ng Diyos na ipapangaral po sa atin ngayong umaga, muli po nating tunghayan ang kalwalhatian ng ating Panginoong Jesucristo. Show us Christ. Prepare our hearts, O God. Help us to receive. Break the heart and stony ground. Help our unbelief. Let your word down deep in us, cause it to bear fruit. Open up our ears to hear. Lead us in your truth. Show us Christ. Show us Christ. Oh God, reveal your glory through the preaching of your word, until every heart confesses Christ is Lord. You were this living light upon our darkened eyes. Guards us through temptations, make the simple wise. You were this food for famished ones, freedom for the slaves, riches for the needy soul. Come speak to us today. Show us Christ. Show us Christ. Oh God, reveal your glory to the preaching of your word, until
else can we go? You have the words of eternal life. Where else can we go, Lord? Where else can we go? You have the words of eternal life. Where else can we go, Lord? Where else can we go? You have the words of eternal life. Where else can we go, Lord? Where else can we go? You have the words of eternal life. Show us Christ. Show us Christ. Show us Christ. Show us Christ. Oh God, reveal your glory through the preaching of your word, until every heart confesses Christ is Lord. Makakaupo na po tayo. Samahan niyo po ako sa aklat ng mga gawa. Acts chapter 4, verse 1. And as they were speaking to the people, the priest and the captain of the temple and the Sadducees came upon them, greatly annoyed because they were teaching the people and proclaiming in Jesus the resurrection from the dead. And they arrested them and put them in custody until the next day. For it was already evening, but many of those who had heard the word believed, and the number of the men came to about 5,000. Manalangin po tayo. Ama, kami po ay patuloy na nagpapasakop sa inyong kalooban at humihingi po kami ng tulong para sa pag-aaral po namin ng inyong mga salita. Nawa po ang inyong mga katotohanan ay manuot sa aming mga puso, upang sa gayon, as we live on this earth, o habang kami nabubuhay sa balat ng lupa, kami ay tunay na makapaglingkod sa inyo ng ayon sa inyong mga katotohanan. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo, ito po ay aming dalangin. Amen. Ang pag-persecute po ng church ay depende sa lugar kung saan kayo nandoon. Kung ito ay severe o ito ay nasa isang simple o payak na kalagayan. Sa ibang mga lugar, ang persecution ay napaka-severe at yung iba ay sukudulan, nakakaranas ng kamatayan. O yung iba ay nakukulong. Depende kung saang lugar kayo nandoon. Sa maraming bahagi ng Pilipinas, ang persecution ng mga mananampalataya ay maliit lang. Pero sa ibang lugar, malaki siya. At marami ang nahihirapan dahil sa mga pagsubok na to.
Noong unang panahon, kokonti ang mga tao, pero ang persecution ay hindi natatapos at hindi nawala. Kahit kokonting tao, wala silang masyadong ginagawa, masabi natin, pero merong matinding pagsubok para sa kanila. Hayaan niyo mga kapatid, ating patuloy ang ating pag-aaral sa aklat po ng mga gawa. At ngayon pag-uusapan natin the arrest for preaching the gospel. O na-aresto dahil sa pangangaral ng mabuting balita. Magsisimula po to sa verse 1 at aabot po yan hanggang verse 22. Nahati po yan, hinati ko sa tatlo. Yung unang bahagi is the arrest. Okay, that is in verse 1 hanggang verse 4. Yun po yung tatalakayin natin, the arrest. Sa verse 5 to verse 12, the interrogation. The interrogation. Ang verse 13 hanggang verse 22, the result. Okay, the arrest, the interrogation, and the result. Yung iba ay matitake pa natin as we move on sa ating pong pag-aaral. Kuhanin muna natin yung nauunang parte nito, yung pag-aaresto sa dalawang disciple ng ating Panginoong Jesucristo. Kung titingnan niyo po yung verse 1 ng chapter 4, sabi na, and as they were speaking to the people, which means meron itong pinanggagalingang usapin o bahagi. Bago ako magpatuloy, mga pag-uusig mga kapatid, patungkol po ito sa pag-uusig sa pagbabahagi ng salita ng Diyos ng ayon o tugma. Merong mga ngaral na inuusig dahil sa kanilang mga hindi tamang pananalita and then they will be persecuted because of that. Hindi po yun tinatawag na persecution. Kapag yung pangangaral ay hindi tugma sa Biblia at nakaranas ka ng persecution, hindi persecution ang tawag doon. The penalty of sin. Ano po, di ko alam, patuloy pa rin yung nakikita ko yung isang pastora na nangangaral. Kapag ikaw ay nakakotse, papatol ka ba sa isang nakakariton? Meron siyang sariling context at nape-persecute siya. Is it wrong? Hindi po niya kasi pinapangaral ang salita ng Diyos. That is not persecution. Ano po, penalty of sin yun. Sa kanyang mga maling pananalita, nakakaranas siya ng pag-uusig. At hindi yun tinatawag na pag-uusig kahalin tulad sa nakalagay sa Biblia. Naintindihan po natin, hindi lahat ng persecution ng isang nangangaral o isang Kristiyano ay matatawag natin persecution for the gospel. Merong mga hindi naman galing sa persecution because of the gospel. It is because of our wrong way of doing things. Ano po? Kaya pag mali yung ginawa natin, hindi naman yung salita ng Diyos ang pinangaral natin, don't call it persecution. It is just a penalty of sin. Ano po? Tapos yung mga sinasabi niya, yung lumipat sa church, etc., and then napapersecute siya sa bagay na yon. Persecution dahil sa mali na ginagawa, hindi dahil nakalagay at nakatama po siya sa Biblia. Kaya mag-ingat po tayo. When we watch preaching, una niyo pong hahanapin muna anong verse. Anong verse ba yung pinag-uusapan? Ano yung tinatalakay na salita ng Diyos? Kapag practical living po siya, it pertains to the practical living, not on the scripture. Anong verse? Kaya lang mas gusto kasi natin yung nakaka-udyok ng puso, move sa puso natin, whether it is true or not, basta parang nakalagay sa Biblia. Sabi nga nung isang pastor, every day is the Lord's day. In some extent, posibleng totoo, pero hindi po yun ang pagkakalagay ng Biblia. Ang Lord's Day, ito yung pagtitipon ng mga mananampalataya. Don't call the Lord's Day is a daily Lord's Day. Ang Lord's Day ay itinalaga ng Diyos na pagtitipon po ng mananampalataya. Kapag pinersecute ka doon, then it is because you have said something that is wrong. Yung pag-usapan natin yung mga disciples. Ang mga disciples, itong day, sabi na, but
ang pinag-uusapan lang po nito yung dalawa. Na-take up na natin in chapter 3. Peter and John, pumunta sila sa temple for prayer. And that is 3 p.m. Alas 3 na po ng hapon. At merong lumpo na beggar. Pulubi o naglilimos. Kanila siyang tinulungan. Hindi siya binigyan ng pera, bagkus sinambit nila, mga kapatid, na siya ay gagaling. Ito yung pagkakataon that you were empowered. Sila ay empowered by the Spirit. No, minsan hindi maintindihan ng ibang mga ngaral yung empowered tsaka indwelling. Indwelling ay pananahan ng banal na Espiritu hanggang sa walang hanggan. Ang empowered, nawawala po yan kapag tayo may ginagawang kasalanan. You will not be empowered. Ngayon nalilito na sila, ginagawa na siyang anointing. Dapat daw ikaw ay anointed when you preach. Mahirap pong patunayan sa New Testament ang anointing when you preach. Okay? Hindi dahil excited ka in preaching, the message will be blessed. God will bless the message whether you are in good or bad condition. Habang sila ay nandun, mga kapatid, lumapit yung gumaling, di ba? He walked and leaping and praising God. At sumama siya hanggang sa lugar kung saan sila mananalangin. Ang naging problema, sa halip na sila makapanalangin, mga kapatid, yung mga tao sumugod. Kaya pumunta sila, alam nila gumaling, yung araw-araw nilang nakikita, kung masipag pang manalangin yung Hudyo na pumupunta doon sa templo sa Jerusalem, umaga, tanghali, at hapon, nananalangin siyang 3 beses. Ilang beses niya makikita yun. Kung araw-araw siya, masipag siyang manalangin, mga kapatid, 3 times 365, yung mga araw na makikita niya. Iba pa yung special time na siya magsasacrifice para sa kanyang kasalanan. Kaya sumugod sila. At hindi naman ito pinabayaan ni Apostol Pedro. Ginamit niya ang pagkakataon para ipangaral ang ating Panginoong Kristo. Ito yung nakakamangha. Pag tinitingnan niyo, mga kapatid, ang chapter 3, pwedeng mamuhunan si Pedro doon sa healing ministry. Pwede niyang bigyan ng malaking emphasis yung healing. Pwede niyang bigyan kamukha po na ginagawa ng mga faith healer, yung mga ngaral na kumikita dahil sa pangangaral ng salita ng Diyos at yung marami sa TV na malalaking mga ngaral. Karamihan sa kanila may sariling jet. Okay? May sariling eroplano, may sariling tennis court, may sariling swimming pool and golf courses. Ganon sila kayaman. Di ko lang kung alam nyo gaano kayaman si Kibuloy. Si Kibuloy is mas mayaman pa sa 5 politiko na meron tayo sa Pilipinas. Baka kasing yaman niya si Lucio Tan. Okay, the false prophet. Mga kapatid, namumuhunan sila with the healing. Kasi ito yung pinakamalakas pang inganyo sa mga tao. Hindi dahil maiinganyo mo sila to worship God, maiinganyo mo sila na sila yung magbibigay sa yung ministry dahil ito ay healing ministry. Si Pedro, mga kapatid, hindi niya sinabi o binigyang pansin na malaki yung healing. Ang sinabi lang niya, palagay niyo ba kaming nagpagaling dito? Palagay niyo ba kaming nagpagaling? Hindi kami. The servant. Yung alipin ng Diyos na hinihintay niyo na pinadala ng Diyos, yun yung pinatay niyo dun sa krus. Yun yung pinapako niyo kay Pilato kasama ng mga Romano. Yun yung seed of Abraham. Yun yung Holy One na hinihintay ninyo na promise sa Old Testament. Yun yung Messiah, yun yung King. At hindi na siya bumalik sa pagpapagaling doon sa lumpo. Hindi niya binalikan. Mga kapatid, he simply focused on the Lord Jesus Christ at hindi niya pinalikan yung pagpapagaling o anumang pagpapagaling na pangyari doon unless otherwise
providential lang siya sa kanyang sasabihin at pagdating natin chapter 4, mababanggit lang po ulit yun. Pero hindi yun yung kanyang focus. Ang focus niya is about Jesus Christ. Hindi nakafocus sa kanyang galing, hindi nakafocus sa kanilang pananampalataya nung dalawa, hindi nakafocus doon sa pananampalataya nung lumpo na wala naman. Wala doon yung mga bagay, hindi yung sa pananampalataya ng mensahero, hindi sa pananampalataya ng mga ngaralo o ng servant. But it's about the Lord Jesus Christ. And that is the gospel. It's not about us. Lagi nang tatandaan, mga kapatid, ang Biblia is not about us. Hindi yung God has a perfect plan for you. Nabibigyan ka niya ng buhay na maganda pagkahabang ikaw ay nandito sa balat ng lupa. Hindi po ganun ang setup ng Bible. Ang setup ng Bible is ipakita ang daan ng kaligtasan kung paano tayo makakabalik sa ugnayan sa Diyos. Kung paano ito ay nandoon noong Genesis 1 and 2. Yun po yung gusto nating balikang kapayapaan. Yun po yung gusto ng Diyos. Bakit ipinadala ang kanyang servant? Para magkaroon ng relasyon ulit ang tao at ang Diyos, and they will be at peace through Jesus Christ. Kaya si Peter o si Pedro, hindi niya binigyan pansin yung, alam mo yun, o ganito, nakaupo siya, o halika, lapit ka sa akin, o lapit ka sa akin. No. Tapos dahan-dahan nanginginig yung tao para lalapit sa kanya. Hindi, hinawakan niya. Faith healers, what they do is to be more dramatic. Para mas dramatic siya at kitang-kita, talaga magbibigay ka ng offering para doon. Tapos, saan pupunta yung tao? Sa langit dahil gumaling? Pupunta sa iyo kasi ikaw nagpapagaling. And not the real message ang kanilang hahanapin. Kaya sa chapter 4, mga kapatid, after declaring the message, mukhang hindi pa natapos yung dalawa. Mukhang hindi pa sila natapos. Marami pa rin nagtatanong. At mukhang yung dalawa nagkaroon na silang pagkakataon na magbahagi ng salita ng Diyos. Hindi lang si Pedro, I don't believe na si Peter lang po yung nangangaral na rito. Sa chapter 4, mukhang yung dalawa na ang nagsasalita. Sabi na, and as they were speaking, yung dalawa na po yung nagsasalita, ano? Kaya hindi na si Pedro na isang nangangaral tapos nakikinig ang lahat. And this time, dalawa na po sila nagbabahagi ng mabuting balita. May dumating na iba, maliban sa mga gustong makinig, ito na yung kanilang mga arrestor. Sabi niya sa susunod na line sa verse 1, as they were speaking to the people, the priest and the captain of the temple and the Sadducees came upon them. May dumating, the priest. Obviously, there are priests na meron dun sa temple na naka-assign at kanya-kanya sila ng assignment. Pag pinag-uusapan yung mga priests, ito po yung in charge sa kanilang mga sacrifices, but not for the main sacrifice na gagawin. Usually, ang sacrifices ng mga Hudyo ay umaabot ng 24 hours. 24/7 ang sacrifices. Depende sa pag-aalay ng mga tao. Mukhang ito matagalan, mga kapatid. Bakit matagal ang kanilang pag-aalay? Tandaan niyo po, katatapos lang po ng Pentecostes, maraming mga Hudyo ang dumating at mayroong mga proselytes na gustong mag-alay para sa kanilang mga kasalanan. Ibig sabihin, sa dami ng mga sacrifices na to, kailangan nilang gawin po lahat yung pag-aalay. Sa dami ng kasalanan ng tao na pumupunta sa kanila. Kaya dumating si priest. Dumating din po yung captain of the temple.
merong sariling guard o temple guard. Usually mga Levita naman po ito. Yung mga temple guard, kalimitan mga Levita dahil sa Levites naka-assign ang templo. Kung maalala po ninyo yung Old Testament, kung paano ibinigay kay Aaron o kay Levi ang pagiging saserdote o pari para sa Israel. Minsan parang simple lang si Levi, ano? Tandaan niyo po, maraming prophets galing kay Levi. Isra is a Levite. Isa siyang Levita. Si Eli ay Levita din dahil siya ay naging priest, but also a judge and a prophet. Kaya pagka sinabi yung mga priest, mga kapatid, sa kanila galing ang maraming mga prophets. But usually, pag sinabi natin captain of the guard, mga Levita rin ito kasi sila yung mga Levites ang pwedeng pumasok doon sa maraming parts ng templo. Kaya sila po yung mga nagbabantay. At ito po yung kabuhayan din ng mga Levites is to serve the temple. Kaya nga hindi sila binigyan ng malalaking lupain sa Israel, kamukha ng Judah, dahil ang trabaho po nila ay para sa templo. Kaya yung mga guards o temple guards, mga kapatid, mga Levita rin po yun. Na, ibig sabihin, magkakamag-anak din ang mga to. Then yung isa na sikat na nandyan ay yung mga Sadducees. Ang mga Sadduseo ay isang relihiyon na meron din sila, mga kapatid, sa Israel. Hindi ito isa din itong sect o isa rin siyang sekta para sa kanila. Kaya lang, yung mga sect ay iba-iba, no? Ang pinakamabangis sa mga yan ay Pharisees. Yan yung magagaling sa Biblia. Okay? Dahil maraming eskriba, mga kapatid, na nag-aaral sa Biblia ay mga Pariseo. Ang mga Sadduseo ay kakaiba naman. Mga Levita rin karamihan ng mga to. Ang pinakamalaki na ginagawa ng mga Levita ay yung kanilang malaking posisyon sa gobyerno nila. Bakit? Marami sa mga yan ay mayayaman. Kaya mayayaman sila para maprotektahan nila yung kanilang kayamanan. Kailangan silang kakampi, okay? Kakampi sila sa Rome at karaniwan galing sa kanila ang high priest. Kailangan nilang ingatan ang posisyon sa high priest, kailangan nilang ingatan yung kanilang posisyon sa Rome para mapanatili nila ang kanilang mga kayamanan na sa kanila pa rin. Naintindihan po natin kung huwag kang kakampi sa mananakop sa iyo. Okay? Yun po yung technique ng mga to. Mga aristocrats po ang mga to. Kaya yung pag sinabi natin sa Sadduseo, marami mga high priest kagaling sa kanila, ikalawa, mayayaman po yan. Kaya huwag kayong magtaka pag sinabing dinala sa bahay ni high priest at maraming tao. Kasi mayaman yung mga high priest. No, maraming high priest kumikita at mataas ang respeto rin ng mga Romano sa mga high priest. Dahil kapag ang high priest nahudyokan niya ang buong komunidad, posibleng mag-aklas o lumaban po yan sa mga Romano. Kapag lumaban yan, magkakagulo. Huwag kayong magtaka kung bakit si Pilato sa kanyang kapangyarihan, pumayag siya na ipako si Jesus Christ sa krus. Bakit? Nagkakaroon na ng gulo. Sino nag-udyok? High priest. Kapag nagtuloy po yun, baka lumaban sila. Hindi naman nila alam kung magagapi ang Rome. Pero ayaw ng mga Romano magkakaroon ng malaking gera sa kanilang mga nasasakupan. Kaya wag po kayong magtaka kung bakit maraming piyesta sa mga lugar na nasakop ng Spain. Bakit? Galing po yan sa pananaw ng Rome. Ang ginawa ng Rome ay nag-invento ng maraming fiesta. Para sa ganon, walang gulo. Ang purpose o layunin po ng mga fiestas, hindi para i-celebrate yung patron. Alam po ng Rome, wala namang effect yun. Hindi po yun para sa patron talaga. Inimbento po yan
ng mga Romano at ayon sa kanilang kasaysayan, gumawa sila ng maraming fiestas para sa ganon, walang manggugulo sa kanilang bayan. Kasi nga, nagpipiesta. Kung merong manggugulo, mag-aaway-away sila, makakalimutan nila na sila ay sakop ng isang malaking kapangyarihan na isang bansa. Napapansin niyo ba? Kapag piyesta, ang gagawin lang ng mga tao, magiinuman, kapag nalasing, sila lang magsusuntukan. Walang nag-aaklas. Piyesta eh. Naiintindihan niyo ba yung bakit may mga piyestas? Kaya nga, kapag merong mga mob na naggugulo, yung governor na naka-assign sa isang lugar ng mga Romano, takot sila na may magkakagulo. Kaya nung nagkakagulo at sinasabi na ng high priest o ng mga pare na crucify him, nagkakagulo na sa Jerusalem. Para hindi maalis sa posisyon si Pilato, itong kanya solusyon. O sige, pako na natin yan. O parurusahan ko muna, pero maghuhugas ako ng kamay, wala akong parte dyan. Wala akong kaugnayan sa ginagawa ninyo. Ayun na lang po yung kanyang natatanging nagawa para dito. Kaya mga kapatid, pag pinag-uusapan yung pangyayaring ito, hindi ito isang simpleng eksena. Dumating sila, ito yung mga Saduceo, malaking impluensya sa Rome. Baka mawala yung kanilang kapangyarihan sa mga properties nila. Alam naman natin, merong nung World War II, merong yumaman dahil sa pagkampi nila sa mga Hapon at hindi na makuha yung properties. Meron namang nanatili. Yung mga makapili ay yumaman dahil sila ay kumampi sa Hapon and they gained a lot of properties at hindi sila napatay ng mga guerrilla. Kaya mga kapatid, may certain portion na mga gayon. Pero hindi po yun kamukha doon sa lugar nila Corinth and Boom. Lahat ng makapili ay nawalan ng property sa kanila. Okay, kaya sa brutality ng ibang mga tao sa lugar ni Corinth and Boom, hindi sila binibigyang pagkain. Ang pamilya lang ni Corinth and Boom nagpakain ng mga pili sa kanilang bayan. Kaya ito pag pinag-usapan natin yung mga Saduceo, mga tuso po ito, Sa kanila yung high priest, manggagaling, yung mga properties nila, iniingatan nila, therefore they should be close sa Roman soldiers. Kaya kaya nila lumapit kay Pilate. Kaya huwag kayong magtaka, bakit nakuha nila yung katawan ni Jesus Christ? Because they're close to Pilate. Because Pilate respect them. Irirespeto po sila ni Pilato. Dahil pag hindi, baka magkaroon ng kaguluhan. Okay? Ayan po yung mga lumapit. Makapangyarihan ba yung lumapit? Of course. Priests, Sadducees, at yung temple guards. Okay? Tandaan niyo po, ulitin ko, ang temple guards ay hindi Romano. Temple guards are also Levites. O mga Levita din po ang mga yan. Anong dahilan? Bakit naman sila aarestuhin? Ito yung dahilan nila. Sa verse 2. Greatly annoyed because they were teaching the people. Okay lang? Parang simple lang yung line, nangangaral sila eh. Alam na mayroong mga dahilan bakit ka magagalit. Nangangaral sila samantalang yung lugar ay lugar ng panalangin. They should be praying. Pero maingay naman po talaga yan kapag sila yung nananalangin because ang mga Hudyo mahilig nagchat-chant. Okay, pag nananalangin sila, nagchat-chant sila. Kaya madali daw silang malaman kapag nakasakay kayo sa eroplano, merong nagchat-chant. Hudyo po yun. Lalo na yung mga priest nila. Kapag meron kayong naririnig na nagchat-chant, mga Hudyo po yun, lalo na yung kanilang mga priest. Kapag madaldal, Pilipino yun. Sa aeroplano. Kaya yung huwag kayong magtaka, meron mga veterano na foreigner naghahanap na makatabi Pilipino. Kasi yung Pilipino matyagang makinig. Kahit galit na, nakikinig pa din. Kaya hindi lang Kapampangan po yung maingay sa aeroplano, mga Pilipino daw. Generally. Hindi naman po lahat. Kasi yung iba tulog.
Kaya, anong nakakainis? Nandun sila, nagtuturo, one-on-one. Mukhang yung dalawa nagsasalita, hindi na to loud proclamation katulad ng nauna. Etong kinakainisan nila, mga kapatid. Nagtuturo sila at nangangaral na si Jesus ang resurrection ng mga patay. Anong problema ng mga Hudyo o nitong priest ng temple guards at ng Sadducees? Ito yung isang problema niyan, mga kapatid. Hindi pa priest at high priest ang pumunta kay Pilato na nagsabi at pinangalat nila sa buong Jerusalem at buong Israel hanggang ngayon pinaniniwalaan na ninakaw ng mga disciples yung katawan ni Jesus Christ. Malinaw. Malinaw po nakalagay yan sa Matthew 28. Ngayon, kung ito ay totoo, at pinaniwalaan ng mga tao, sinungaling yung priest. Sinungaling din yung high priest na Sadducees. Intindihan po natin kung ano yung nagiging problema nito. Itong nagsasabi nung nauna na si Jesus Christ ay ninakaw ng mga disciples kung bakit siya nawala sa templo, ngayon ipinapangaral nila na siya ay buhay at nag-resurrect na maguli o nabuhay na maguli. Kontra ito sa ipinangalat ng high priest, ng mga priest, ng mga Sadducees sa buong Jerusalem at buong Israel. Lalabas na sila ay sinungaling. Di kontra ito. Anong naisip mo? Ako'y nagpangalat ng balita. Kapag ito nagtuloy-tuloy sa pagbabahagi ng kwento na si Jesus Christ ay nabuhay na maguli, patay kami rito. This should be stopped. Isa pang problema yun. Ikalawang problema, ang mga Saduceo ay hindi naniniwala sa resurrection. Pagkabuhay na maguli, hindi po yan pinaniniwalaan ng mga Saduceo. Kaya kapag nakarating tayo sa portion na kung saan si Pedro ay magsasalita in front of Pharisees and Sadducees, sasabihin niya yung resurrection. Mag-aaway yung dalawa dahil yung Pariseo naniniwala sa resurrection, yung mga Sadduceo hindi naniniwala. Sa halip na ipaprosecute nila si Paul, nagtalo yung dalawang group. Okay, kaya nagkagulo po yung dalawang faksyon. Dahil yung mga Sadduceo, hindi po yan naniniwala sa resurrection. Kaya gulo yan. No, kaya nung marinig nila si Peter and John ang tinuturo na is resurrection from the dead, ito po yung nagbigay ng galit sa kanila para patigilin po yung dalawa. Naintindihan po natin kung ano po yung mga senaryo at sitwasyon. Ito lang yung kanilang dahilan. Nagtuturo sila patungkol sa resurrection. Kung tutuusin nyo lang mga kapatid, kakampi dapat ng mga disciples ang mga Pharisees. Tama? Kaya lang, nagkampi ang mga Pharisees, mga Sadducees, ang buong Sanhedrin, ang mga pari, ang mga mataas na pari, na pasinungalingan ang resurrection ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya sila rin tututol sa mga yan dahil sa kanilang pinakalat na mga balita na hindi totoo. Mga kapatid, when we check our messages, sa pagbabahagi po ng salita ng Diyos, tandaan po natin ang resurrection, ang hope. Hindi lang tayo may pagbabati kay Jesus Christ at sa Diyos. Kalahati pa lang po yun. Meron pang isa pang inihintay, ang resurrection of the dead. Makakasama natin o magkakaroon at papalitan ulit yung katawan natin ng better body para tayo pwedeng mamuhay sa bagong langit at bagong lupa. Yun po yung pinaka-inihintay nating hope. Hindi lang ito yung magkakaroon ka ng kaligtasan at relasyon kay sa Diyos ulit. Isa po yun. But may pangako ang Diyos, there will be a new heaven and a new earth. Nung si Jesus Christ nagsabi at kinausap yung mga disciples, anong kanyang sinabi sa kanila? I will prepare a place for you. Hindi ito itong earth.
It might be a renewed earth. Pero hindi yung earth na to. Dahil ang hirap. Konting panahon na lang tatapak at titira na tayo sa plastic. Napuno na po yung ordaneta na tapunan ng plastic. Kaya dinala na sa kapas. Kaya yung Pangasinan, ang mga tarim, sa kapas na po siya nagtatapon ng plastic. Dati sa ordaneta, mukhang napuno na yung ordaneta, sa kapas na nila ilalagay. Okay? Susunod, yung isda ang kakainin na plastic dahil maraming microplastic na nakakalat na sa dagat. Ito ba yung gusto niyong tahanan? No. We want new or renewed heaven and earth. Kaya po ito yung tinututulan nila. Initially, ito yung tututulan. Kaya yung pagdating natin, mga kapatid, doon sa next part, makikita nyo sa kanilang interrogation, wala silang mahanap na problema. Dahil pag ito pinalaki nila, mag-aaway yung Sadducees at yung Pharisees. But they have arrested them. Para sa mga Sadduseo, offensive yan para sa kanilang mga turo. We should silence them. Kaya ikinulong po sila. Kaya sabi po ng verse 3, and they arrested them and put them in custody until the next day, for it was already evening. Sabi ng iba, Pastor, ibang araw yan. I don't think so. Magkakonekta po ang 3 and 4. Alas 3 silang pumunta, mayroong gumaling, malamang-lamang aabutan po sila ng gabi sa pagbabahagi nila ng salita ng Diyos. And then, nung maaresto yan, inabutan po ng gabi. Pero tingnan niyo naman yung result. Dalawa lang yung nangaral, mga kapatid. Tandaan po natin, dalawa yung nangaral. Dalawa yung nangangaral. But many of those who had heard the word believed. And the number of the men came to about 5,000. Ang isa sa mga assumption nila is it is simply the total ng nanampalataya sa preaching nung first at ng chapter 2. But whatever, yan man ay naniwala at that day, yan man ang total ng naniwala from Acts 2, 3, and 4, 5,000 pa rin po yan. No, tapos wala na po tayong mahanap na nagka-count sila ng mga nadadagdag. Meron pa pero hindi na po ganito na malaki po yung pagkakalagay po nila. Kaya mga kapatid, nakakapagod po magbahagi ng salita ng Diyos. I tell you, magtuturo ka sa isang school, set up na yung school, nakaupo yung mga bata, still some won't listen. Kakainis po yun pagka nagtuturo kayo. Merong iba tahimik pero hindi nakikinig. Minsan ang dating sa'yo, Pastor, nakakapagod na walang conversion. Minsan yung mga tinatanong, why other ministries were closed? Sinasara ng iba kasi, Pastor, walang conversion. Una, hindi tayo nagko-convert. Hindi tayo nagliligtas. God Himself. Kung walang na-convert, walang nanampalataya sa ating Panginoon Kristo, hindi natin alam kung sa time na yun, walang tinawag ang Diyos. Pero ito po yung sigurado. Kapag nagbahagi kayo ng salita ng Diyos in a simple or a theological way of approach, tandaan niyo po ito, nagtatanim kayo ng salita ng Diyos. It will bear fruit pagdating po ng panahon. It bear judgment o ito ay magbubunga ng kaligtasan sa tao. Kaya wag po tayong mapagod. Minsan manghirap eh. Alam niyo yun? Pag tinanong niyo ako, Pastor, sa buong buhay mo, ilan na yung nabahaginan mo ng salita ng Diyos? Kung kasama po pati film showing, more than 5,000 na siguro na ako mismo nangangaral. No, sa dami namin ginawang film showing, campus ministry, yung pagtuturo sa school. Kasi nung may film showing kami, ang audience namin every film nagpapalabas kami sa isang araw, that's about more than an hour.
200 nakatao po yung tao sa loob. Gaano karami naligtas? Sa marami naming Bible study sa Tarlac State University, ang naalala ko, wala pang 10 yung pumunta sa DGBC. Yung dalawa, naging pastor. Yung isa, naging deacon. Pero minsan, nagturo ako sa TSU way back many years. Tapos, habang naghihintay ako ng time ko magturo doon sa isang class, may lumapit sa akin. Kuya, alam mo ba? Sabi niya, nag-attend na ako sa ganitong church. Ang mahirap, paano ako magmamangmang, hindi ko siya maalala, no? Kami po yung estudyante ni ate mo sa ganitong room, ganito kami section. Sabi ko, kumusta na yung church nyo? Hindi ko na maalala talaga yung bata. Matanda na siya ngayon. Hindi ko siya maalala kung saan ako nagturo. Tapos susunod, meron naman ako nakausap. Kuya, ikaw nagturo sa amin. Malapit na akong gumraduate ng mass comm. Alam mo yun, hindi mo naman, you just simply share the word, magtatanim ka lang. Kung may maliligtas, let them magtrabaho po ang Diyos sa kanilang mga puso. What we do, we share. Kaya sa Children Bible Study, hindi mo alam kung matatandaan ka ng bata. Pero ito lang ang sigurado, may matatanim doon. May matatanim. Kaya kung nakaranas kayo ng kaligtasan dahil meron pong matandang nagturo sa inyo, matanda na ngayon, siyempre bata kayo, may nagbahagi sa inyo. That's the work of God. Ito po yung, di natin alam ilan ang maniniwala at mananampalataya. But ito lang dapat natin gawin. Continue sharing the gospel. Malay nyo, mag-work ang Diyos. Kasi kayo pinagtyagaan din noon eh. Tama ba? Mayroong mangulit na nagbahagi ng salita ng Diyos sa inyo, may nagyaya sa inyo. And then, biglang ba't no, hindi ko naiintindihan? Ngayon, naiintindihan ko na siya. Alam mo mga ganon? Yung pagtatanim natin mga kapatid, huwag tayo mapagod o manghimagot. Pero nakakapagod. Magastos pa pati, di ba? No? Tama ba? Mahaba pa yung preparation mo para doon sa gagawin mong pagtuturo. Pag nagturo kang Bible study, noon, ang allotted sa amin, 30 minutes. Yung mga bata, nakasukbit na yung bag sa likod. Habang nagtuturo ka, yung bag nasa likod. Inihintay ka lang mag-pray. Pag natapos ka, biglang wala ng tao sa harap. May kasama kami nagtuturo, kalahati ng bata nakaganon sa grills, tinitingnan lahat yung nasa labas. Hindi ko alam kung sino yung pagagalitan ko, kung yung pastor o yung bata na nakahawak sa grills na hindi nakikinig. But, mga kapatid, eventually, yung pagliligtas ng Diyos ay nasa Diyos. Tatawag ang Diyos. Gagamitin po yung salitang sinabi nyo, yan man ay maliit, o yan man ay malaki. Wag lang tayo manghimagot. Yung may result po yan, wag po tayo mapagod. Kaya sila mga kapatid, many will believe at sinabi po yung mga numbers. Wag niyo na pong bilangin yung numbers. Wag niyo nang pangarapin ako yung spiritual father niyan, kaya yan na born again. Don't look on that. It's God's work. Kaya mga kapatid, kung saan platform kayo nagagamit ng Diyos sa pagbabahagi ng salita ng Diyos, share it. Minsan, meron lang nagsasabi, ba't ka nag-share ng verse na yan? Kailangan mo pa ng context. Context. Kung sasabihin ko ba yung context, babasahin pa ng tao yung verse? Pag sinabi ko ba, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, whosoever believes in Him, lalagyan ko pa ng context? Should I put numbers? Ang ayon sa numbers, yung ahas na tinaas, kung sino man titingin doon ay mananampalataya, kaya ang John 3:16, ganito. Babasahin pa ba kung ganito nakahaba yung nakalagay doon sa Facebook? O subukan nyo mag-post na punong-puno. 5 lang kami magbabasa doon. Yung hindi po interesado sa Bible, hindi magbabasa.
Pero si Jonah, wala naman sinabing context. Gugunawin ng Diyos ang inyong syudad. Lumayas na siya, nakipag-away na sa Diyos pagkatapos nun. And the whole city was saved. May context. Sinabi pa niya, ang aking Diyos ay buhay at papatayin kayo lahat pag di kayo nagsisi. Wala. Sinabi lang niya, gugunawin ng Diyos ang inyong syudad. Maalala nyo? 8 words. And the whole city was saved. Meron pa ba siyang pa-context? O wag naman kayo maglalagay ng wala sa context. Ako na, meron akong pinost sa school. Patungkol sa scripture, out of line, pinatanggal sa akin. Sabi ko, ba't yung pinapatanggal yung dinikit ko dyan? Sabi ni Pastor Lito. Etong context yun dinikit mo dyan, mali. O, di pinalitan namin. Kaya mga kapatid, if you use your Facebook para mag-post po ng gano'n, ilagay po ninyo ano yung mga bagay. Palagay nyo, makakatawag para sa kaligtasan ng tao. Tandaan nyo po ito. Kapag hindi sila nagkaroon ng relasyon sa Diyos, walang hanggan silang mahihiwalay sa Diyos. At ang walang hanggang pagkakahiwalay sa Diyos ay kumukulong asupre at uod na hindi namamatay ang pupuntahan. Maawa po tayo sa mga tao sa kanilang posibleng mapuntahan. Manalangin po tayo. Panginoon, ang iyong salita ay makapangyarihan. Pwede siyang tumawag para sa kaligtasan. At ito ang ginagamit namin para matawag ang mga hinirang. Kaya tulungan niyo po kami as we share the gospel. Kamukha po ng dalangin ng mga apostoles, kasama ng iba pang mananampalataya. Nandalangin po sila ng katapangan. Tulungan niyo rin po kami na magkaroon po kami ng tapang, magkaroon kami ng kasigasigan. Iba yung kasigasigan sa aming pong pagbabahagi ng inyong mabuting balita para matawag po ang inyong mga hinirang. Dahil ang kapupuntahan po ng tao na hindi mananampalataya sa aming Panginoong Jesucristo ay walang hanggang pagkakahiwalay sa inyo. Kahabagan niyo po sila at nawa ang inyong mabuting balita ay tunay ngang may bahagi. Dahil kami, alam namin ang aming pinaniniwalaan, ang maghahatid sa amin ng muling pagkabuhay at ihahatid kami sa tahanan na kayo mismo ang naghanda. At sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo, ito po yung aming dalangin. Amen. Nawa tayo po ay nahamon sa mensahe po ng Diyos na ating pong natunghayan ngayong umaga po. Niling ko po muli ang pagtayo ng lahat. Ating pong awitin, I know whom I have believed. I know that by God's wondrous grace to me He has made known. Though I am worthy, Christ's love redeemed me for His own. I know I have believed, and I'm persuaded that He is able to keep that which I've committed unto Him against that day. I know that how His saving faith to me He did impart, nor how believing in His word brought peace within my heart. I know whom I have believed, and I'm persuaded that He is able to keep that which I've committed unto Him against that day. I know that how the Spirit moves, convincing men of sin, revealing Jesus through the Word, creating faith
persuaded that He is able to keep that which hath committed unto Him against that day. I know that when my Lord may come at night or noonday fair, or if I walk the field with Him, or meet Him in the air, I know my heart believeth, and I'm persuaded that He is able to keep that which I've committed unto Him against that day. Makakaupo na po tayo. Malapit na po yung ating church anniversary. That will be sa April. Ang speaker po natin ay si Pastor Fidel Domingo. Si Pastor Faithful Sunday. Ngayon po magsisimula yung ating Children Bible Study. Kaya patuloy po natin ipanalangin ang mga guro, mga assistants na gamitin sila ng ating Diyos, may bahagi ang kanyang mabuting balita. Patuloy po kami humihiling ng tulong po para sa inyo, para sa pangangailangang financial for this ministry. If you could help, pakibigay na lang po kay Brother Carlo. Okay, may nakalimutan pa akong announcement? Wala na, pwede na po tayong magmerienda.